ang screen record kay panahon. Okay, no? Good afternoon, everyone. Mayroon tayong, hindi man to live, so mayroon tayong debate, friendly discussion between Brother Randy, aplikador, and Cyprian and Nathaniel. So, ang tema is ano siya ang tema. O niya karong hapon na. So basta siguro nato ang kuan. Unsa man mabasa pa ko og kuan kaning rules. Ay, para dili kay ka kuan pwede ra kay murag memorize na ni Bro Nathaniel ang kuan pod. Ang rules, no? Okay, kanarang importante lang pwede ra. So ingani wala tay kuan, wala tay side comment during debate o niya objection both sides. Pila may objection na di both sides? Duha-duha? O sa lang siguro. Si Bro Nathaniel, kumusta iyahang kuan? Bro Nathan? Wala man. Nag-loading siguro siya. Nako. Kinsa ni nagbiyahe? Wa ko kay ba. Pero na si Bro Jerry oh. Si John Lord na. Si John Lord. Bro Nathan? Sama siyang Silang objection. Sabi naman matagal na masyado yan. ano siya. Okay. Isa-isang objection, no? O niya mo desisyon ng moderator kung dili gihapon magkasinabot sa question next question na to. So kung categorical ang question, bagon siya categorical. Either yes or no. O niya 20 minutes ang explanation. Siguro kahit ito nakailan na kampiran niyo Brother Sipra. Okay, start ka sa 10 minutes. Okay. Hello Bro Nathan. Hello. Para bang choppy ka bro. Hinay iyahang kuan, hinay. Okay ra ba akong signal? Sa amin. Ayun, narinig ko kayo. Okay. Murag nag-CR man Kasi ako, di ba? paboto sa nato, gawas. Nag-iabo pag rinula. Sige na, mali ako Rinola. Sige na, go. Okay Bro Nathan. Kumano ka, nag-iabo ka rinula niya. Okay, ihatag na to ang panahon no kang Brother Randy Aplicador sa Roman Catholic Church. So, ang tema Gentiles can be saved. Brother Randy, ang imuhang oras magsugod sa dihang magsugod ka pag-present base sa imuhang tema. Go ahead, Brother Randy. Okay. Mayong hapon. Happy Lord's Day sa akong mga igsoon. Ni ako karon aron isip affirmative akong matubag ang pasangil sa akong kaatbang dili maluwas ang mga hintil. So ako barugan nga ang mga hintil maluwas. So ako ginisugnan sa pag-ingon nga ang balaang kasulatan nagpadayag sa duha ka hugpong sa katawhan. Una, katawhan nga gitawag og Son of Israel kun ang mga anak ni Jacob nga nailhan sa pagtawag og Israelites. Ikaduha, katawhan nga nagpuyo sa gawas sa piniling nasod nga Israel nga nailhan sa pagtawag og Gentiles kun hintil. Unsa day ang kahulugan sa Gentile? Ini mao. Ang kahulugan niini non-Jewish nation, people of non-Jewish faith.
Sa ato pa kini nga pulong nag-originate kini gikan sa Hebrew word nga goy, which means nation or nations, into the Latin word gentiles, which become Gentile into English. So kining Gentile day nagsukad kini sa pulong nga sa Hebreo sa ilahang pinulungan nga nasod or nation. Sa original nga pulong hintil nagpadayag kini sa nasod gawa sa piniling nasod nga Israel ug sa katawhan nga nagpuyo niini nga dili pinili nga katawhan sa Dios. Gipadayag kini diha sa sulat ni San Pablo sa Efeso 2:11 ngadto sa 12 nagkanayon, hinumdumin ninyo ang inyohang kahimtang kaniadto, natawo kamo nga dili mga Hudiyo nga matud pa sa mga Hudiyo, wala kamoy relasyon sa Dios tungod kay dili man kamo sama kanila nga mga tinuli. Apan kadto nga pagkatuli sa lawas lang. Hinumdumi usab ninyo nga kaniadto wala pa kamo makaila kang Kristo. Wala kamo maapil sa nasod sa Israel o wala kamo maapil sa mga kasabutan sa Dios nga pinasikad sa iyahang mga saad ngadto sa iyahang mga katawhan. Nagkinabuhi kamo niini nga kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Sa akong pagmatuod karon mga higala mga igsuon nga akong barugan, Gentiles can be saved. Matuod kini nga apil sa plano sa Dios ang kaluwasan. Ang mga hindi ni Isaias 45:22 nagkanayon, dangup kamo aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain pang Dios. Si katawhan sa tibuok kalibutan. Apil kita nga nanimuyo gawa sa piniling nasod sa Israel. Mga hintil. Gitawag sa pagdangop sa Dios aron maluwas. Kay matod pa ni San Lucas diha sa iyahang sulat sa buhat 2:39, for the promise of the Holy Spirit is for you and your children and for all who are far away, including the Gentiles, as many as the Lord our God calls to Himself. Matod pa sa atong pinulungan, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo. Lakip na niini ang mga hintil. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya kay matod pa ni San Pedro diha sa sulat niya ni San Lucas sa buhat Gs 3:34 ngadto sa 35. Nagkanayon, busa niingon si Pedro, karon nahibaluan ko na nga ang Dios walay pinalabi. Kung ang tao adunay kahadlok sa Dios ug matarong ang iyahang binuhatan, bisan diin pa siya nga nasod magagikan, dawaton siya sa Dios. Si dawaton siya sa Dios. Bisag asa pa apilintil ni ana. Bisan diin pa siya nga nasod magikan, dawaton siya sa Dios. Matinud-anong gisaysay ni San Pedro sa pagkanayon. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyahang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban, apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kun dili ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilahang mga sala. Suwat ni San Pedro diha sa 2 Pedro 3:9. Gisulti usab kana ni San Pablo diha kaniya. Gipadayag sa pag-ingon, gipadayag sa Dios sa pag-ingon. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2:4 kana gisulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Kay gipadayag sa Dios ang iyahang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang maong grasya tudloan
with kinahanglan magpasakop kita sa katawhan sa Israel aron kita maluwas puwerteng malia ka na ug ang kasulatan misul Time's up. na kini sa kamatuoran. Time's up. Time's up. Uy. Manaday mo ra? Okay. Okay, diog diha na human ang 10 minutos nga presentation sa affirmative side. Salamat kayo Brother Randy og mayong hapon sa tanan. Dirita sa cross examination sa negative side ngadto sa affirmative side. Base sa tema nga nagkanayon, Gentiles can be saved. So Brother Nathan, the floor is yours. Go Ayos, ahead. floor is mine. You are mine. Number 1. Ikaw ba ay Gentile? Oo o hindi? Yes. Usa ako kahintil. Kay nabilong man ang hintil gipasabot man nga ang hintil gawa sa nasod sa Israel, so ako wala man ko nagpuyo sa nasod sa Israel, so ako nahimong usa ako kahintil nga Next question, proceed. tawhan sa Dios nga sumala sa sulat ni San Pablo diha sa Episo nga gihiusa sa pagsunod namo kang Kristo, nahimo kaming iyahang katawhan, giwagtang ang hintil nga nahimong iyahang Next sumusunod question, proceed. sunod. Ikaw ba ay Israel Hebrew? Oo o hindi? Unsa Ikaw ba ay Hebrew Israelites? Oo o hindi? moderator, wa kay ko kaklaro sa pangutana, please, usba. Okay, Ikaw ba proceed, bro. ay Hebrew? Ikaw ba ay Hebrew Israelite? Oo o hindi? Sumala sa akong giingon sa akong pagbabarog nga sa balaang kasulatan dunay duha ka klase sa tao, busa dili ko Israelites. Usa ako kahintil. Dili Okay. sakop sa katawhan sa nasod sa Israel. So muna ako ang ipasabot. Sunod pangutana. Number 3. Ang covenant ba ng kaluwasan gihatag ba sa mga Hebreo? Oo o hindi? Objection, moderator. Ang akong kaatbang karon naghisgot sa covenant. Samtang ang akong gipadayag nga kuan ang akong tema, ang mga hintil dili can be saved. Ang mga hintil maluwas naghisgot sa Okay. covenant ang akong kaatbang karon, so ang akong kuan nga ibalik na to sa tema. Okay, counter objection please. Hindi. Imposibleng hindi matakol ang covenant kasi magwawalang saysay ang ating topic kung wala tayong basihan para sa kaluwasan. Ang covenant ay ang basihan para malaman kung ang isang nilalang ay maligtas o hindi. Pag inalis natin ang covenant, useless ang topic. Yan ang aking stand, Mr. Moderator. Okay, palihog ko rephrase sa pangutana, negative side. Okay. Ang covenant ba ng salvation ay binigay sa mga Hebrews? Oo o hindi?
Kinaon sa man na tubagon ba nato na moderator o kinahanglang Brother Randy, nasa imuha ang desisyon kung tubagon mo siya. so counted na nga pangutana niya? Brother Randy, ang gikiter na ko diri ang vote objection unya kana siya pag dili na siya matubag nga pangutana, i-proceed na to sa next question. So ang iyang pangutana, pangkiusab lang palihog. Proceed, Okay. brother side. Naubos ang time ko. Bro, Ang 8 minutes and ang tema 20 minutes. ang tema natin kasi pasok ang covenant kasi yan ang basihan kung anong susundin natin para sa kaluwasan. Okay, ang tanong ko, ang covenant of salvation ba gihatag sa Hebrew? Oo o hindi? So tubagon na to na. Go ahead. Ang covenant gihatag sa kang Jesus Christ gihatag niya. Gikan sa Hebrew ang Objection. kaluwasan. Gihatag kang Jesus Christ ngadto sa iyang katawhan. Si Jesus Christ Objection. mao ang katumanan sa New Covenant. So, Objection na yun. Objection. Paminosa. Sa Hindi paminosa. siya sumagot. Kasi kung ano to, yung exact question ito. Oo, hindi lang naman. Wala Okay, akong okay. sinabing Jesus. Hebrew ang sinabi ko. Sa Hebrew ba binatag? Pakisagot. Okay. Ingani no. Sa moderator. Klaro palihog. Okay, sa moderator ang question is categorical question, so na siya ay yes or no. Or oo, hindi. So brother Randy, bago ta mag Palihog kay palihog ko brother, negative side. Rephrase the question. Binigay ba ng Ama unsa ang daw, unsa daw? covenant of salvation binigay ba ng Ama ang covenant of salvation sa mga Hebrews? Oo o hindi? Binigay unsa to? Binigay ba ng Ama? Okay, Oo. binigay ba ng Ama ang covenant of salvation sa Hebrews? Yes or no daw, brother Randy? Okay. Ang akong tubagan na no. Si Jesus Christ man mismo ang mao ang katumanan sa maong New Covenant. Sa kang Kristo gihatag. Sa kang Kristo gihatag. Ug sa iyang sumusunod niya kini gipasunod. So klaro kayo na diha sa Exodus. Objection, Your Honor, another objection sa bagong tanong naman to, bagong tanong, objection. Okay, go ahead. Objection. Bago dumating kay Kristo, darating muna tayo sa Old Testament kasi diyan nag-uumpisa ang lahat, wala namang bago kasi ang anak hindi sumusuway. Sinusunod niya ang sinabi ng Ama. So sino ba yung binigyan? Ulitin ko na lang, ganito na lang. Kanino binigay ang covenant of salvation? Sa Israel ba? Oo o hindi? No, hindi kang Kristo gibigay. Mauna Okay. ang kang Kristo si Jesus Christ ang mao ang mao bitaw na ay New Testament kay ano, New Covenant. Kinsa ang nagsilyo ni ana sa dugo ni Kristo. Kang Kristo gihatag para kinsa na ipasunod ngadto sa katawhan nga nagsunod kang Kristo. Mao gani nga naay New Testament kay naay New Covenant. So ang New Covenant alang sa duha ka kaliwatan hintil ug sa mga Hudyo nga nituo ug nisunod kang Kristo. Next question, proceed. Okay, gumamit ka naman yung New Testament. Ang sa Aramaic niyan, ang tawag diyan Berit Kadasha. Ba ang salin ng Berit Kadasha na New Testament? Yes or no? Objection, moderator. Objection, proceed. Balik ta sa ang akong ang akong kaatbang nga mobalik ta sa tema kay naghisgot na siya og mga pinulungan nga wala masabti sa kadaghanan aron mapasalaag ang uban.
So balik sa atong pinulungan nga masabtan lisod pag gani kayo ang signal unya naghimo pagid siya og kuan kanang mga pinulungan naglitok pa siya mga pinulungan nga wala na to masabti posible nga wala na masubay sa tema. Okay. Ingani no, ikiter sa nako ang counter objection sa negative side. Okay, counter objection ko ganito. Wala akong binabanggit na New Testament diyan. At tinatanong ko lang piliin niya, yes or no sa Israel. Gumamit siya ng New Testament. Ipinilit niyang pinasok sa question ko yung New Testament na wala naman akong tanong. So ngayon, babalik tayo ngayon sa translation. Kung yung Berit Kadasha ba ng Aramaic ay pareho ba na pagsabot na New Testament? So okay na lang. I will go to to other question na lang. Okay, next question. Proceed. Okay. Yung sinasabi mo ba na verse kanina na dati kayo ay hindi kasali at dating hentil. Yun ba ay connected sa Mateo 15:24 na sinasabi ng ama sa anak na nawawalang karnero ng Banay Israel? Oo o hindi? Sa akong tubag ni ana, no, kay nga naman wa man nimo gi saysay og unsa ang Mateo 15 nga imuhang gipasabot og na-connected ba siya? Dili ko siguro og unsa na siya. So isaysay ang kuan ay ha ka magpapili nga oo o dili ba. So unya ako motubag kung oo o dili kung unsa na mga connection nga imong gipasabot. Tunod pangutana. Sinabi ko naman na okay sinabi ko na pero hindi mo okay iba na lang. Sino ang pinili ng ama? Ang Hebrew o ang Gentile? Sumala sa mabasa sa Deuteronomy 7:6 na sinabi ng ama, I chose you out of all the nations. Sino ba ang pili sa ama? Hebreo o Hentil? Tubag. Sa kanang nga panahon diha sa Deuteronomio, ang mga Hebreo mo'y unang gipili sa katawhan. Mo'y unang gipili sa Dios. Of course. Tungod kay ang kaluwasan nagagikan man sa Hebreo. So klaro og tataw nga ang kanang diha sa Deuteronomio pasabot diha ang mga Hebreo. Apan wala ka na magpasabot nga wala na ilabot ang mga hintil. Wala tay mabasa diha nga ang Next mga hintil question, maluwas. Okay. Tunod na. So, sabi mo, sa Old Testament yan. Okay. So, sa Romans 9:4, New Testament na to, New Testament. Sa Romans 9:4, sinabi dito ni Pablo na ang mga anak daw ng ama Israel na kung saan ang adoption o ang esteem at ang covenant at ang binigay na Torah ay nasa kanila. O yun ka o dili? Tubag. Uyon ko sa gisulti ni Pablo. Apan wala na nagpasabot nga ang Gentile dili maluwas tungod kay sulti usab ni San Pablo diha sa Roma 1 sa 1:16 nagkanayon, for I am not ashamed for gospel because I am the power of God that brings salvation to everyone. So diha sa imo ang gikutlo nga Roma nga sulat ni San Pablo wala man magsulti diha nga dili maluwas ang mga Hintil. Tunod pangutana. Okay, ang nawawalang karnero ba na pinapahanap ng ama sa anak ay mga hintil o ang Israel? Yes or no? No, ulitin ko, sorry, nataranta na ako. Ang nawawalang karnero ba na sinasabi sa Mateo 15:24 na pinahahanap ng ama sa anak ay mga hintil ba? Oo o hindi? No, dili lang hintil kundi ang tanang katawhan. Ang tanang katawhan ang gipangita sa Dios niana nga gisulti matud pa ni Kristo diha sa Juan nag-ingon siya ang tinuod nga magbalantay sa Next karnero. question, proceed. Okay. Ang scripture ba
from old to new ay history ba ng hintil? Oo o hindi? Ba pangutana palihog? Ang history ba ng scripture ay tungkol ba sa mga hintil? Oo o hindi? Oo, og hindi. Ano man? Tungod kay dili lang ang mga Israelites ang ipahingtungdan ni ana, kung dili apil. Apil ang mga hintil. Apil ang mga hintil sa pahingtungdan ni ana. Gani wala ang New Testament gidawat ba sa taga-Israel? Next question, proceed. Okay, ang next question. Si Abraham may dalawang anak. Ang isang anak, si Ismael, forerunner ng mga Arabs. Ang pangalawa, si Isaac, forerunner ng mga Israelites, kung saan binigay ang salvation. Pangutana, sino ang ama ng mga Christians? Okay. Ang ama ng mga Christian, of course, si Abraham. Ngano man sa pagkahiusa namo kang Kristo, matud pa diha sa sulat ni San Pablo, sa pagkahiusa namo ni Kristo, kami nahimo niyang igsuon ug nahimong kaliwat usab ni Abraham. Next question, proceed. So, kanina sinabi mo sa lahat ng tao, ang salvation sa tanang tao. Doon ba siya sinabi sa Matthew 15:26 na ang tawag ng Kristo at ng tanang Hebrewanon ay mga iro dahil unclean ang mga hintil? So, ang tanong ko, tao ba ang hintil sa mata sa Hebreo? Oo o hindi? Oo, kinsa may nag-ingon, tagay ko og kasulatan nga nag-ingon nga ang mga Hebreo dili tao. Ang sa imong gipasabot diha sa Mateo 15, nagkanayon ka na, wala ka na nagpasabot nga Objection. ang hintil iro, kung dili sa pingay ka na ni Kristo. Objection. Aron sa pagsugod sa Moderator's time. Moderator's time. Objection, proceed. Objection. Yes, proceed, bro. Objection. Hello. Objection, proceed. Hello. Bro Nathan, go ahead. Madungog ba ko ninyo? Dungog na, bro. Yes, dungog ka. Brother Nathan, proceed. 43 seconds remaining time. Hello. Yes, bro. Go ahead. Hello. Bro. Go ahead. Okay. Ang objection ko diyan, ang tinatanong ko kung yung mga hintil ba, hindi ang Hebrew. Ulitin ko, tao ba ang turing ng mga Hebrews sa hintil base sa Matthew 15:26? Oo o hindi? Counter objection, proceed. Okay. Ang lahi man na iya bangutan na ron siguro. Dili man na siya kuan ganina. Mao ba na? Kung mao na, tinaw na kayo. Yun pa rin yun. Okay, moderator's time, no? Bro Nathan, ang question nimo ganina is natubag niya categorical, no. O niya nag-explain siya, which is ni object dayon ka. Hindi kasi narinig ko kasi Mr. Moderator, Hebrew ang gamit niya. Hindi Yes, bro. hintil. Categorical, natubag imong pangutana, no ang iyang tubag ganina. Oo nga. Sige, okay na lang. Sige, number 10. Kung luwas na kamo ang hintil, saan sila musulod? Sa Revelations 21:12, asa na gate musulod ang hintil? Okay. Akong tubag tungod kay si Kristo, nag-ingon si Kristo nga nag-andam siya og daghang balay ngadto sa langit. Daghang lawak. So diha ta mosulod. Sa lawak ngadto sa langit.
Sa matod pa sa Hulyo 14:23, matod niya, sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga lawak. Ug, muadto ako andam sa mga lang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta ka musultihan ini. Okay, time. Wala na Okay. time. Question, wala na? Brother Nathan, nahuman na ang 10 minutes. Ay, Ah, sige, 10 sige, okay. cross examination. So medyo ni haumpod sa imong ika number 10 nga pangutana. Okay. Di na to dugayo no. Ang panahon ihatag na to sa negative side aron sa stud niya sa pagbungkag sa tema o presentation sa affirmative side. Brother Nathan, the floor is yours. 10 minutes. Go ahead. Go ahead, bro. Hello, madungog Bro. ko, madungog. Yes, bro. Madungog ka. Go ahead, bro. Loud and clear. Naku, ako yata hindi narinig. Madungog ko, Bro. madungog. Ako, bro, si bro, dili ka dungog. Bro Nathan, go ahead, bro. Go ahead. Bro, go ahead, bro. 2-0, sira pa pa Mike Charlie, over. Nabungol sa Tonying. Bro, kabati ka, brother. Brother. Pana, nabungol na. Nagyabok Asa ko ba? noon. Asa Hinay magunis siguro niya ba? yung signal. Hinay Okay, siguro yung so- signal. Nagtuyok Okay. yung signal. No? Madungog ko, madungog. Yes, bro. Go ahead, bro. Loud Go and ahead, clear. go ahead. Go ahead, bro. Nako, nasaan ba itong... Bro, where are you? Suyop siguro ang ana guro. Signal. Hinay siguro yung signal. Siya ka rin Basi- una. Kanang basi kitaguan na diha. Asa man ni siya nagtago? Okay na, okay na? Hindi ka madungog. Yes, bro. Go ahead. Go ahead. Na hinay gud si iha tingog. Hinay ba? Mahina ang signal kasi. Ninghot. Pero Nasaan ba kasi itong matso na ito? so okay na. Hindi marinig. Mahina. Bro, go ahead, bro. Loud and Go clear ahead, go na. ahead. Okay. So, ako i-rebut ang kanyang sinasabi. Dahil ang Biblia ay history ng mga Hebrew, hindi history ng mga Hentil. So, we will approach this in a Hebrew and Israel-centered perspective. Ang scripture is not about Gentiles. Very solid and coherent foundation yan. So, let me present in a way Hebrew-minded interpreter typically explain it from the Torah, prophets, writings, without reading the text through Christian or Western lenses. Okay. Ang Hebrew perspective, scripture is about Israel, not the Gentiles. So, sa Hebrew viewpoint, ang kabuuan ng Tanakh, kabuuan, ay fundamentally storya ng isang tao. Nakalagay sa Deuteronomy 7:6-8, ang Most High, ang pinili niya, one nation ra. Ang Israel lang ang pinili. So, ang walang pagbabago. Ang Israel lang ang pinili nila. Israel lang. Pangalawa, covenant ay exclusive lang sa Israel. So, sa Israel lang exclusive ang covenant. Ano yun? Ang Abrahamic covenant, pinasa kay Isaac, pinasa kay Jacob, at saka sa 12 clans. Tapos, meron pang Mosaic covenant, pinasa sa Israel at sa Sinai. Then, ang Davidic covenant, para sa King of Israel. So, hindi yun new covenant, kundi renewed covenant. Nakalagay saan? Sa Jeremiah 31:31. Explicitly for the house of Israel and the house of Yehuda. Walang sinasabing house of Gentile. So, ang salita ng hari, hindi pwedeng mabali. Hindi, kaya nga sinabi sa Malakay, I do not change. Siya daw, hindi nagbabago. So, hindi pwede magbago. Pangatlo, ang Torah o Torah ay binigay sa Israel.
So, tanungin natin, kung meron bang covenant para sa hintil? Wala. Pakisulat lang po. Psalm 147 verse 19 to 20. Dineclare diyan na para sa Israel at way labot ang mga nations, ang mga hintil. Number 4, ang mission is para maluwas ang Israel na nahimo silang hintil. Nahimo na silang hintil eh. Nakalimot nyo, sinipa sila, so nahimo silang hintil. So yun ang hintil na gustong luwason. Dili yung purong hintil. So magkaiba. So kung alam hintil, nakamali ka na. Sunod, sa Isaiah 49, verse 6, sinabi ang Hebrew daw, o ang El, will be the light of the nations. So, pinapakita dito ang Israel ng Ama na ang mga Israel na naggunit sa Torah ay i-restore ulit. Ang trabaho ng mga hintil ay hindi sila ang central subject ng covenant story. So mula sa pool, wala talagang Old Testament and New Testament. Wag natin itong pilitin yan. Gawa-gawa na lang yan dito sa dulo. Nila Tertullian. So, walang para sa Gentile dyan. So, ang Gentile ay para lang mag-observe. Mag-observe lang sila sa Israel. Audience lang sila. Hindi sila kasali. Ulitin ko, ang verse na yan, Isaiah 49:6. They were only, Israel will be the light to the nations. Hindi sinabi na to save the nation. Audience sila. So, Hebrew perspective po tayo. So, sa Hebrew naman, sa reading, gabitin natin New Testament, kaya ang kaubanato gumagamit ng New Testament. So, saan natin makikita? Sa Mateo 15:24. Gipadala ang anak ng ama aron pangitaa ang nawawalang karnero ng balay Israel. Ang salita diyan is pangitaa. Pag sinabing pangitaa, merong nawala. Ang hintil permanente na. Klaro yan. So, sabi diyan, it is also a Hebrew-centered reading. Please take it literally. Example number 2 sa New Testament. Sa Ephesians 2, sabi diyan, Gentiles are brought near. Hindi dahil sa scripture ay tungkol sa kanila. Kung hindi, they were added to Israel's commonwealth. Hindi nag-form ng bagong entity. Dinagdagdag sila, pero hindi para magbuo ng another entity. So, question para sa ating kaibigan, so where do the Gentiles fit? Sa Hebrew perspective po, ang scripture is about Israel. Gentiles are only spectators or joiners, not the main subject. They can become part of Israel kung sila ay grafted in, adopted, o ger ang tawag. But they do not replace Israel. In this view, ang scripture is equivalent to Israel's covenant history, law, prophecy, redemption, and restorations. Ngayon, only when the Gentiles join Hebrew Israelites, then they will be saved. Yun lang sila. Kung mananatili kayo dyan sa inyong relihiyon o inyong denominasyon, you cannot be saved. Sinabi na ni Pablo yan eh. Magpa-graph kayo. Pag sabi ba nagpa-graph, nagpabilin? Klaro. Klarong-klaro. Take that literally. Ikaw galing ka sa wild olive, kinuha ka, nilagay ka sa true mother vine. So paano masasabing ligtas kayo? Ligtas ka. Ito na makausap ko, Bro Randy. Paano masasabing ligtas ka, Bro Randy? Kasi hindi ka umalis doon sa dati mong pinalalagyan. Nandiyan ka pa rin. You are still RCC. Catholic ka. Gentile ka pa din. So paano ka naligtas? Eh, sabi ni Pablo, alis ka dyan. Punta ka dito eh. See? Very clear yan. So, Gentiles can be saved only by joining Israel, the covenanted people. Not as Gentiles, not as a separate church, separate covenant, but only being grafted into the covenant nation that the Most High chose. Sino bang pinili? Ang Israel, ang Hebrews. So dito kayo sasama.
Hindi kayo pwede gumawa ng sarili yung entity. Ay, kami dito kami, militas kami. Sabi ni Hintel, sabi ni Pablo eh. Who is Pablo sa Ama? Okay. Number one, only Israel has the covenant. Walang covenant na binigay sa sa Hintil. Kasi pag ganyan na nangyari, magiging bakakon ang Kristo. Ang sabi ng Kristo, wala siyang binigay na bagong balaod. I do my Father's will. Sinabi niya yan, klarong-klaro. Okay, salvation in Hebrew thought, it is covenant, through redemption, through restoration, through blessing, then life. So, since Gentiles were never given the covenant, no Sinai covenant, no renewed covenant, sa Jeremiah 31:31, sinabi yan renewed covenant o new covenant ha, New Testament ha, Jeremiah 31:31, only Israel and Judah lang daw. So, ang Gentile, na ayaw magpasakop, no promises, no inheritance, no adoption. Therefore, yung stand ko na Gentiles will not be saved is hindi mangyayari na ma-save kayo unless na mag-join kayo sa Israel. So, sa Isaiah 53:6-8, ang foreigners, nag-join sila. Yung binanggit mo kanina na foreigners, yes, nag-join naman sila. They were not called foreigner anymore. Nag-keep sila ng covenant, nag-hold fast sila sa Sabat, at minahal ang pangalan. So, tinanggap sila. So, sa Romans 11 naman, ano sabi sa Romans 11? So, and God added Gentiles to the church. So, Gentiles daw the church. They were not Gentiles na. Transition. Paglipat ba? So, they were no correct. So, a Gentile attached to Israel. In or covenant member once Israel. Example ng mga nag-joiner ha. Example, si Ruth. Ruth joins Naomi. Paano siya naging Israel na? Ang sinabi niya, your people shall be my people. Your God will be my God. Ngayon, Katoliko ka. Paano ka na-join? Ang God ba namin, God mo? Ang tao ba namin, tao mo? Hindi. Hindi ka Israel. Pabilin ka. Sinuway mo ang sinabi ni Pablo na umalis ka dyan, magpag-graft ka. Kaya Gentiles cannot be saved. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Hinay ako signal. Okay. Napay nabiling 11 seconds. Okay. Salamat kayo, negative side, no, Brother Nathan, sa imuhang pag-rebut sa tema sa affirmative side. Okay. Direta sa cross-examine sa sa affirmative side ngadto sa negative side. Base sa tema nga nagkanayon, Gentiles can be saved. Okay, Brother Randy, magsugod ang imong oras sa diha magsugod ka og pangutana. Go ahead, bro. Okay. Una na kong pangutana, bro. Niingon ka, naghisgot ka about sa New Covenant. So wala si Jesus, matod nimo wala si Jesus naghimo og bag-ong sugo. Ini akong basahon. Juan 3:34 ngadto sa 35 niingon, I give you a new commandment, love one another as I love you, as you also should love one another. Ako pangutana mao ni. Niingon ka nga wala maghatag og bag-ong sugo si Kristo. Sumala sa akong gibasa diha sa Juan 3:34 ngadto sa 35, bag-ong sugo ang gisulti niya or daang sugo? Daang sugo na siya. Sunod pangutana. Niingon ka nga daang sugo. Ingon ka nga daang sugo. Akong usmo nagbasa. Maghatag ako kaninyong bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Juan 3:34-35. Sumala sa akong gibasa. Bag-ong daang sugo ba kini? Yes or no? Hindi yan bagong sugo. Daan na siya sa Hebraic perspective. Kasi yung love one moderator. Objection moderator.
Objection, proceed. Ang akong pangutana nagtangag og yes or no sumala sa akong gibasa nga daang sugo ba kining gisulti nga bag-ong sugo. So yes or no, palihog, ipahamtang. Okay, counter objection, affirmative side. No, Negative wala side. na. Wala Okay. na akong counter sa kailan na no. Sumagot ako kanina. No, Okay. at no pa rin ang tanong niya na hindi yan bag-o. Sunod pangutana. Proceed. Sunod pangutana. Pag ingon ni Kristo, maghatag ako kaninyong bag-ong sugo. Ug ikaw ni ingon nga dili ni bag-o. Pangutana, kinsa man ang namakak ninyong duha? Si Kristo nga niingon og bag-ong sugo o ikaw nga niingon nga dili bag-ong sugo? Nang namakak, yung Kristo mo ang namakak. Kasi sinabi niya dyan sa isang versikulo niya, ang sinusunod lang daw niya ang will ng Father. Ang Kristo na makak, dili ako. Sunod pangutana, Proceed. sa tibuok balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, makabasa ka ba nga niingon nga si Kristo bakakon? Yes or no? Kapatulit, asa anong verse? Anong verse? Subon ako ang pangutana. Sa tibuok kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, makabasa ka ba og pulong nga nag-ingon si Jesus bakakon, si Jesus Christ bakakon? Yes or no? Diba sa iyong sinabi, gamit ang iyong Christian mindset, walang nakasulat. No, walang nakasulat. Objection, moderator. Palihog ko og pahamtang sa categorical question. Okay, counter objection. Negative side. Wala akong counter. Ulit, baliktarin ko na lang yung sagot ko. No, wala. Okay. Question, proceed. Sunod pangutana. Sa imong pag-ingon nga ang Bible history kini og sa mga Hebrews. Sa imong pag-angkon nga kini history sa mga Hebrews. Akong pangutana mao ni, isip nga nangangkon, gidawat ba nimo ang tanang nasulat diha sa Old Testament hangtod sa New Testament tungod kay kamo mangha ang tag-iya niini? Yes or no? Objection ako, Mr. Moderator. Objection, proceed. It is irrelevant ang question niya sa akin because I'm an Hebrew and I do not have New Testament and Old Testament. We only have scrolls, continued writings. So it is irrelevant na pangutanon niya ako kung naaba ko yung Old and New. Counter objection, moderator. Okay, proceed. Dili siguro mahimong irrelevant tungod kay siya mismo nigamit man sa mga sulat diha sa New Testament. Ug nigamit usab siya didto sa mga sulat sa Old Testament. So akong pangutana relevant kayo tungod kay siya mismo nagangkon ganina nga ang Bible, ang Biblia, sila ang tag-iya ni ana. So Biblia ang iyahang gisulti. So Biblia, Bible consisted New and Old Testament. So ang akong pangutana simple lang. Ikaw isip nga nangangkon sa maong Biblia. Objection. Moderator's time. Counter ako. Moderator's time. Okay, as a moderator, ang ato bro, Nathan, counter objection. Okay, bakit ko sinabing irrelevant? Kaya bakit ako gumamit ng Old and New Testament? Kasi ang akong kaatbang ay isang Catholic Christian. Meron siyang libro niyan. It is only relevant that I will ask questions relevant to his belief. Now, he is asking me, siya naman ang nagtatanong sa akin, na wala akong Old and New. So the question is irrelevant. Am I right, Mr. Moderator? Okay, moderator's time, no? Ang decision sa moderator ni isingan ni Brother Randy, remember nga ang ato ang kaatbang is ang imuhang kaatbang is Hebrew. So sa ila ang New Testament o Old Testament
dili siya matawag nga old and new. So kaya ang scroll sa Hebrew is siya kaning continuous na siya in continuation. So dili siya walay old and new, walay separation sa kuha nato sa translation karon. So bro, remember nga dili siya Hebrew ang imuhang katubang. So balik ta dito sa question bro, palihog lang ko kuan reverse mismo ga medyo gamay ang question nga muhaom sa ato ang katbang. Okay. Wala lang na ako akong question. Akong pangutana, mao ni. Nigamit ka sa sulat ni Mateo. So matod ni Mateo, nagkanayon siya, nag-ingon si Jesus nga siya nagtugan, si Jesus misulti ha, mismo, nga siya nagtugan sa matuod. Nga didto sa langit, nakigsalo ang daghang mga hintil nila ni Abraham, Jacob ug Isaac, nga atong mabasa diha sa Mateo 8, 10 ngadto sa 12. Ako pangutana. Kini bang daghang mga hintil nga nakigsalo ni Abraham, Isaac ug Jacob didto sa langit? Mao ba ni ang imong giingon nga dili maluwas? Yes or no? Kaya akong iniisip kasi Bisaya ang pagkabasabot mo sa akin. Pakiulit, Bisaya kasi ang pangutahan naglisod ko. Sige, pakiusab. Okay. Sige. Usbon ako pangutana. Okay. Usbon ako. Matod pa ni Hesus nga siya nagtug-an gayud sa tinuod nga didto sa langit nakigsalo ang daghang mga hintil nila ni Abraham, Jacob ug Isaac nga atong mabasa diha sa Mateo 8:10 ngadto sa 12. Ako pangutana mao ni. Kini bang daghang mga hintil nga nakigsalo ni Abraham, Isaac ug Jacob dito sa langit, naluwas ba ni sila or dili? Naluwas ba ni sila? Yes or no? Okay, subag ako. Sa Hebrew perspective, yes, natluwas sila ng mga hintil. Kaya nga explanation, ano, sila yung mga nasa laag na mga dating Israelite. Nakalimut ka, simula sa unang panahon, there were two kingdoms. Israel na diaspora, na mix siya sa mga hentil. Sa ato pa, dili sila pure Gentile like Ruth. So, yung hentil na ginasabi dyan, yun yung Mateo 15:24 na ginapangita. Question, proceed. Sunod, pangutana. Tiwason ako basa ang Mateo 8:10 ngadto sa 12, sa ika-12 nagkanayon. Pero daghan ang mga Israelites nga mauunta ang gigahinan niini nga gitambog na hinuon sa kangitngit sa gawas, nagantos ug nagkagot ang ngipon. Ako pangutana mao ni. Kini bang mga Israelites nga imong giingon nga maoray maluwas? Kini bang naa sa Mateo 8:12? Kini ba siya? Mune mao ba ni siya ang naluwas? Yes or no? No, hindi yan sila ang naluwas. Gano? Kay bisan pa ikaw na isa kang Israelita, kung wala ka nag-follow o hindi ka nagpag-graft ulit, kay lost ka naman, Gentile ka naman na, hindi ka maluwas. Bisan pa dugo ka ng Hebreo. Salamat. Yun ang aking... Next question, proceed. Okay, sunod pangutana. Si Jacob ba as Israel? Siya ba Israelites? Yes or no? No, hindi siya Israelite, but he is an Hebrew. Next question. Sunod pangutana. Imong gibarugan nga ang Israelites ra, only Israelites will be saved. Karon, imong giangkon nga si Jacob dili Israelites. Si Jacob, si Abraham ug si Noe dili mga Israelites. So kini ba sila dili mga luwas? Yes or no? Sila ay maluwas because hindi sila Gentile. They were Hebrews, not Gentile. Ang Israelite, dito yung sinak. Ang ama, Hebrewan. Mao nga akong tubag. Next Sunod question. pangutana. Sunod pangutana. Kini si Noe, si Noah.
Israelites ni or Hebrew? Okay, ang akong tubag. Pangutana, Wala sa sa'yo imo. pangutana. Kini ba si Noah? Israelites ni Hebrew ni or Hintil? Tama. Tubag palihog. Negative side? Ang tubag na ako, wala sa duha. Sa imong choices, wala. Okay. Sunod pangutana. Muuyon ka ba nga ang mga Israelites mao kadtong pinili sa Dios nga kaliwat ni Israel? Yes or no? Yes, sila ang kaliwatan, yes. Okay. Sunod na pangutana. Kini sinuwi. Dili man kini kaliwat sa mga Israel. Obviously, kini siya dili Israelites. Kung dili sumala sa balaang kasulatan, kung dili Israelites, unsa may tawag sa dili Israelites sumala sa balaang kasulatan? Ang tawag sa kanila sa mga patriarchs sa una ay ang righteous person. Righteous person ang tawag sa kanila dahil from the line of Shem sila gikan. Ang Hebreo nag-usugod lang dito sa Genesis 14:13. Nagsugod ang mga Israel sa tawag sa pagkaroon ng anak ni Jacob. Mao ang akong tubag. Okay. Sunod pangutana, matud nimo only Israelites can be saved. Will be saved. Din giangkon sad nimo nga si Jacob, si Abraham, Isaac dili mga Israelites. Karon akong pangutana mauni. Asa man ang tinuod? Asa man ang tinuod? Ikaw nga nag-ingon nga dili maluwas ang Israelites? O katong imong gisulti nga si Abraham, Jacob ug Isaac naluwas? Asa ang tinuod niya? Okay. Ito ang akong tubag. Israelites is only Israelites will be saved. Kay ngano, kung imong basahon ang tibuok Biblia, tanan sila hantod kay Abraham, they are called righteous persons, including Isaac, including Jacob. So they have the seat. Sure ball na sila in the Hebrew perspective. Dito pagsulod ni Israel, may mga anak, nagkasalaag sila. Kaya dito nagka-problema. So sila ang Proceed. sila. Next question, proceed. Sunod pangutana. Imog yung gibarugan nga only Israelites can be saved. Ug niangkon ka nga si Jacob, Abraham, Isaac ug Noe dili mga Israelites. Na makakabani ni. Yes or no? Hindi naman talaga Israel ni Jacob. So Israel, hindi sila tawag na Gentile. They were called Abraham. Okay. Obihan na human ang tuang cross-examine. So, thank you very much. Ang oras alas 2:10. Salamat kayo, Brother Randy o Brother Nathan sa inyong friendly discussion. So, murag short kayo no, murag gigil na gigil pa ang kuan ang both side. Kay murag short kayo murag. Okay lang. Okay lang, hindi na ako kanyan. Okay. Kung direta sa conclusion, Wala ang negative conclusion. muna ang negative side sa conclusion, Brother Nathan. Okay, 5 minutes, no? Yes, bro. 5 minutes. Go ahead. O kung mubura 5 minutes bro, pwede 10. 10 minutes. Go ahead, Okay. proceed. So, salamat sa unang-una sa ating masigasig at pogi na katbang na si Mr. Randy sa Santiago, aplikador at saka sa ating magiting na timer, moderator, Bursian at saka sa mga audience around the world. Okay, ang summary ko ito.
Sa summary ko sa about the Hebrew understanding, ng Gentile will not be saved, sa kanyang can be saved, ang Gentiles outside Israel, there is no covenant, no salvation. Gentiles joining Israel is included na in the covenant. Gentiles will become part of Israel household kung yung sinasabi nga nila ng Pablo nila na from Catholic ka, aalis ka sa pagka-Catholic mo, yayapos ka dito sa true vine na Israel, then you can be saved. Pero kung hindi ka aalis sa pagkakatoliko mo, hindi ka maluwas. Sabi ni Pablo yan. So next, there is no such thing in the Hebrew mindset, saved Gentiles. Wala. Kasi only Israelites and joined foreigners will only be saved. Kasi kailangan mo yumapos sa sinabi ng Zechariah yan. You have to be adopted. Sinabi na yan ni Ruth, your God will be my God. Ang God ng Israelites is hindi God ng Christians. Magkaiba. Kasi ang God namin may Sabat, ang God nila wala. Ang God namin may kingdom, ang God nila wala. Heaven. Ang God namin walang Trinity, ang God nila. So malabo. So okay. So this is the consistent message of the Nadura or Torah, prophets, writings, and apostolic writings when read Hebraically. Pagkatapos, sinabi kanina ni Bro Randy na ang maliligtas daw all nations. Wala akong nabasa na sinabi ng Ama. Ang sinabi ng Ama sa Deuteronomy 7:6, I chose you, Israel, out of all the nations. Hindi sinabi lahat ng nations maligtas. Israel ra. Tapos may binanggit pa siya na ang hibang scripture daw ay both Gentiles and Hebrew. Ha? Tarang malabo na. Hindi yun. Both. Israel lang ang kwento kasi bakit? From Genesis, Adam, down to Revelations, yung Jesus nila ang nakabida. So, asan dyan ang Gentiles? Ang buhay na sinasabi, hindi buhay ni Constantine, hindi buhay ni Cornelius, hindi buhay ni Herod, hindi buhay, lahat wala. Puro buhay na mga ultimo yung Mary na binabanggit nila, si Mariam, o kasi Alma, yan mga yan mga Jehudans o Judeans, Jew. Sinong Christian dyan? Wala. Walang Christians dyan. Ngayon, yung sinasabi pa niya na si Abraham daw, ang mga Christians daw ay anak ni Abraham. Wala akong mabasa sa buong Old Testament na tinatawag nila na meron pang naka-highlight na anak si Abraham na minention. Dalawa lang. Una kay Hagar na si Ishmael. Si Ishmael ang forerunner ng Arabs. Sumunod yung true son, the promise, si Isaac o si Jacob. Siya ay forerunner ng mga Israelites. Kaya nag-question ako sa kanya, ang Christian na mga puti, saan yan nanggaling? Sino ang ama? So, dito, nagpe-play na lang siya ng nagpe-play na lang siya para masave ang kanyang face. Pero wala talaga, dalawa lang talagang anak. Hindi pwede magsagol ang clean and unclean. Kaya nga sa kingdom, kung sabihin na natin sa langit for the sick, hindi pwede magsagol ang hugaw at saka limpyo. Kaya nga tawag iro hindi na inabutan ako ng time. Iro ang tawag, hindi tao. Wala kang mababasa, spiritually speaking, biblically speaking, na ang tingin ng Kristo, tingin ng mga Hebrew, tingin ng Ama, tingin ng lahat ng mga disipulo, na tao ang hentil. They are not considered humans. Even sa Jew, sa kanilang Talmud, kahit peke yan sila. Ang tingin nila sa mga goy, unggoy, aso, baboy, ginawa lang ni Hashem na maging korteng tao aron pagsilbihan sila. At pag merong Jew na nagsabi o nagturo ng tama sa mga goy, para nilang pinatay ang buong Jewry o ang buong Jewish nation. So, kailangan nilang magsabi lang ng mali. I have that verse. I read parts of Talmud, Mishnah, and everything. So, sa mundo talaga ng Hebrewism, they are not considered humans. Sorry na lang. You will only be called human pag kayo ay nag-grafted na dito sa Israel para rin kayo maligtas. So,
ano pa, ibang tanong ko dito na kung meron bang bagong ginawa si Cristo daw na balaod. Wala siyang bagong binaod kasi sinabi niya na I came not to destroy the law, sabi ng anak, sabi ng Jesus. Hindi niya pumunta dito para magsira ng balaod. Kasi kung magdagdag siya ng bagong balaod, sinira niya yung luma. Correct? So, wala siyang dinagdag. I came not to destroy the law, but to fulfill. Pag sabing fulfill, susundin ko yung luma, yung tawag lang Old Testament, susundin ko, ifo-fulfill ko yon. So, hindi ako bibigyan ng bago. Yung bago sinasabi niya, luma na yun. Yung sabi niya, Dear come, I give you a new covenant. Ang problema ito, translation na naman, parang Trinity. Kaya nagtanong ako, kaya nga pag Bible na pag-uusapan, malalim talaga. We should go back to the root, to the source. Ang Berit Kadasha ay hindi ibig sabihin yan New Testament. Pag sinabing Berit Kadasha, ang ibig sabihin yan renewed covenant. Ano ba ang renewed covenant sa New Testament? Ang renewed covenant, ganito, yung sinasabi ko kanina sa Jeremiah 31:31. Dito lang tayo para di mataas. Kay Abraham. Binigay ang covenant kay Abraham. Bata pa si Isaac. Wakasabot si Isaac. Dagtiguang si Abraham. Dagdako si Isaac. Girenew ng ama ang covenant kay Isaac dahil matanda na siya. Pwede niya masabtan. So, nung malaki na si Isaac, batanon pa si Jacob, wa siya kasabot kung sa ibot pasabot ng ama na covenant. Unsa man na? Right rulings, unsa man na? Wala. So, nung matanda na si Abraham, nung matanda ulit si Isaac, ang ginawa, ni-renew uli ang covenant. Hindi pwedeng new covenant na bago-bago para yung driver's license. Kung meron kayong lisensya sa pagmaneho o kahit anong lisensya, merong balaod yan sa LTO. Pag walang helmet, dakpan. So mula noon hanggang ngayon, maulang gihapon. Pag walang helmet ka nakamotor, madakpan. Pero ikaw, tao, dahil nagbabago ang panahon, kailangan mong i-renew ang iyong lisensya. So hindi ka hihingi ng new license. Kasi hindi ka naman nagbago. Yung nawong mo, maulang gihapon na. So kailangan mo lang renew ang iyong plastic card. So dahil sa translation, na mali na lang pagsabot sa tanan. So again, I will close this na sinabi na sa Psalm 147 talaga, verse 19, Psalm 47, tama ako, meron pa naman akong time, mabilisan lang. Okay. Saan ba ito? Sa Psalm chapter 147, verse 19 to 20, ito, hindi nyo napansin, o nang pansin naman, binalawalaan nyo, sinabi lang talaga dito, saka sa Jeremiah 31:31, na ang binigyan lang talaga ay ang Israel. Walay labot ang mga hintil. Hindi sila gitagaan, so walay salvation sa ilaha. Unless gagawin nila na katulad kay Ruth. Pero ang problema sa mga hintil karon, kami ang tama, kamong Hebrew mali, kamoy Hebrew ang ni-reject. Sabi na nga ni Pablo, dili ni-reject eh. Pero gipugos lang nila, reject lang gihapon para ma-fit. So, I'm closing this na maraming salamat. Kung hindi kayo magpa-graph, sabi sa buong scripture, sabi ng New Testament Pablo ninyo, Gentiles will not be saved. Maraming salamat. Magandang tanghali. Okay, thank you very much. Sa conclusion, negative side, Brother Sipra, Nathaniel, ang pinaka-macho. So, 40 minutes, 40 seconds remaining time. Dito sa affirmative side, conclusion. Go ahead, Brother Randy. Brother Randy, nakamute ka? Ay, sorry. Salamat mayong hapon o salamat sa tanan nga naakaron diri no naminaw. Unahon sa nako og batbat ang iyahang gipamulong nga ang mga hintil dili tao sa ilahang pananaw o dili kini mga iro. So na ako'y ihatag kinilang daan una nga bersikulo
sa Genesis kini mutuog sila ini. 5:2 nagkanayon, mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila lalaki ug babay ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga tao. So alang sa atong mga igsuon, alang sa mga igsuon nato nga mga Hebrews kuno nga nagbiay-biay sa mga hintil nga nag-ingon nga dili tao, ang ilang gibiay-biay ang magbubuhat. Kung ang Dios nagtawag sila kanato og tao, sila na ba mutawag kanato og iro or no? Sumatod pa ni San Pablo diha sa Roma 3:22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kung si Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. So kining akong kaatbang kung sila nag-ingon nga dili tao, iro ang pananaw nila sa hintil, sa ato pa ang ilahang mga mata sa iro. Kay managsama man lang ang mga tao kung unsa ilang pagtanaw sa mga hintil mausab sila. Managsama man, di ba? Kini nga argumento gikuha niya kini sa Mateo 15:26 sa pag-ingon ni Kristo nga dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Klaro, tataw mga higala mga igsoon nga kini usa ka sambingay, dili kini wala kini gisulti ni Kristo aron pagpakauaw sa maong babae, kundi gisuwaya niya ang maong babae kung unsa kadako ang iyang pagtuo. Gani kung atong padayunon sa Mateo 15 ngadto sa 28, ningon si Kristo, ningon si Hesus, mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Nagpasabot lamang kini mga higala mga igsoon nga bisan hintil, makaambit giapon di ay sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. So kuhay sa gibarugan sa kung kaatbang karon, sumala sa sulat ni San Mateo 8:10 ngadto sa 11:12, nagkanayon. Gitituluhan kini, tuna kini titulo nga ang pagtuo sa kapitan sa mga sundalo. Kining kapitan sa mga sundalo usa kini ka hintil. Nag-ingon si Jesus, when Jesus heard this was amazed, turning those who were following him, he said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. And I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from east to west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. Busa, timan inyo kini mga higala mga igsoon, ang nakita dito sa langit nga nakigsalo ni Abraham, Isaac, o Jacob, ang mga hintil. Ang mga hintil mga higala mga igsoon. Busa, o kini, sa pag-ingon atong sa pagsulti ni Jesus niini, siya nagpadayon apan daghang mga Israelihanon nga mauunta ang maapil sa gingharian sa Dios. Ang ilabay sa gawa dito sa kangitngitan, diin maghilak sila ug magkagot ang ilahang mga ngipon. So klaro kayo mga higala mga igsoon, kung maingon sila nga maluwas, no, dili. Wala ta moingon nga sila lang ang maluwas, pero dili sila dapat moingon nga sila lang ang maluwas. So kitang tanan, kung mobalik sa bakan sa Dios, maluwas ta. Hintil ka mo Israelites. Kini nga ang iron ko, kini nga sa kinahanglan nga unahon pagkaon ang mga anak diha, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa anak ipakaon sa mga iro. Mao kang matuod nga ipaklaro kini ni Marcos. Tungod si Jesus mahilig na sa sambingay. Ug iklaro usab kini ni Pablo diha sa 1:6 nga, for I am not ashamed of the gospel. The gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first, una sa mga Hudiyo, and then sa mga hintil. Kung diin ang mga anak mao ang mga Hudiyo o ang dili
Hudiyo. Kipaklaro kana diha sa Galacia 4:5 ngadto sa city. Karon sa akong baruganan sa akong kaatbang nganong sayop man nga no Gentiles will be saved. Maluwas gyud. Dili sayop gyud ang no Gentiles will be saved. Ngano man mahimo mang sole or exclusive. Solely or exclusively lang ang kaluwasan nga sa mga Israelites only. Unsaon man to sila ni Isaac, si Abraham, si Noe, o si Jacob mismo nga giangkon sa akong kaatbang karon nga dili Israelites. Dili to sila mga luwas. Si Jacob itself, dili maluwas kay dili man sa Israelites. Busa ang mga hitil gitudloan ni San Pablo nga dili magpasigarbo ngadto sa mga Hudiyo. Kanila nga matuod nga mga Hudiyo bisan ang gisunod o gituuhan mao si Kristo nga maora usab ang manluwas. Mabasa sa Roma 11:13 ngadto sa 24, inyo kanang basahon og sabton. Inyo kan mahibaw-an gininyo nga ang mga hintil maluwas gyud nga dunay giuluhan og ang kaluwasan sa mga dili Hudiyo. Sumala ni daghang mangtil nga nagsalo sa wala sa kong ingon dito Mateo 10:11 gipahigang dito sa Abraham Jacob nga na makakita si Kristo ato sa pag ingon niya nga sa pag-ingon niya nga sultihan ko kamo sa tinuod nga bisan dinhi sa Israel wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako ni ini. So, diha sa mga hintil ni believe si Jesus Christ, ni believe ang Kristo tungod sa kadako sa pagtuo. So tungod sa pagtuo, tama ang gisulti ni San Pablo dito sa Episo, tungod sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo, dili tungod, pinaagi sa pagtuo na dawat nato ang grasya na luwas kita. Tama gyud kini. Dito sa gipaklaro pag ni San Lucas, dito sa 13:29 sa kita, tao nga nangabot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug gikan sa amihanan ug sa habagatan ug sa nagtambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios ug dunay nga ngano kaingon sa lugar ni tungod kay matud pa ni Hesus dito sa 22 sa 12 dito sa Mateo nag-ingon siya nga apan daghang Israelitahanon nga mauunta ang maapil sa gingharian sa Dios apan ilabay sa gawas didto sa kangitngitan diin maghilak sila ang ilahang mga ngipon. So klaro og tataw mga higala mga igsuon nga dili taangay nga magpasigarbo dili taangay nga moingon lang nga ang mga Israelites ang maluwas. Daghan kayo ang sumala sa sulat ni Juan diha sa Pinadayag City 9 ngadto sa 10 nag-ingon tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nasod, banay, katawhan ug pinulungan ug nagbarog sila atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit ug mga palwa. Naniyagit sila ang atong kaluwasan nagagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero nga giingon sa akong kaatbang garon nga bakakon. Kinsa man ang tinuod? Kinsa man di ay ang tinuod bakakon, mga higala, mga igsuon. Ang mga tinuod nga mga bakakon, kinsa? Kadtong mga but those who denies that Jesus Christ, itong mga nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo, the Messiah, the anointed. This is the anti-Christ. So, Okay, time's up. Thank you. Okay. Thank you kayo. Ni-consume daw 1 hour and 30 minutes.
Thank you kayo, Brother Randy. Affirmative side o negative side, Brother Sipro. So, Okay, bro. congratulations sa tawag o wala nahitabo. Salamat kayo. Okay, God bless no. Og dili na human ang ato ang friendly discussion.